Ito ay isang tahimik na umaga sa Shah Alam, Malaysia, noong ika-5 ng Abril 2019, isang araw na kalaunan ay magiging madilim na alaala para sa isang pamilyang dating inakalang ordinaryo. Ang kwentong ito ay naganap sa isang maliit na subdibisyon na kilala bilang Taman Sri Muda, isang mapayapang lugar kung saan madalas na nagbabasyan ang mga kapitbahay at karamihan sa mga pamilya ay namumuhay ng simple. Ang mga pangunahing tauhan sa trahedyang ito ay si Farah, isang 29 taong gulang na Muslim na may bahay, ang kanyang asawang si Alim Hakim, 32 taong gulang, at ang ama ni Alim na si Ensik Ramlan, isang 58 taong gulang na retiradong kawani ng gobyerno. Para sa mga tagalabas, mukha silang isang mapagmahal na pamilya. Kilala si Farah bilang isang magalang at tahimik na babae, laging nakasuot ng maayos na hijab at madalas makitang naghahatid sa kanyang mga anak sa eskwelahan. Si Alim ay nagtatrabaho bilang teknisyan sa isang lokal na pabrika at kilala bilang masipag at mabait. Samantala, si Ensik Ramlan ay tumira na sa kanila halos isang taon na mula nang namatay ang kanyang asawa noong 2018. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, lumipat si Ramlan sa bahay ng kanyang anak upang maiwasan ang kalungkutan. Sa simula, masaya si Alim na makasama ang kanyang ama, iniisip na ang presensya ni Ramlan ay magdudulot ng kaginhawaan sa pamilya, lalo na sa kanyang 2 anak na may edad na 6 at 4. Gayunpaman, sa likod ng dingding ng kanilang maliit na bahay, may mas madilim na bagay na lumalaki, isang bagay na hindi inakala ng sinuman sa kanilang komunidad. Hindi alam ni Alim, isang lihim na relasyon ang nabubuo sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang sariling ama, isang relasyong ipinagbabawal hindi lamang ng batas kundi pati na rin ng relihiyon at moralidad. Si Farah, kasal kay Alim sa loob ng 8 taon, ay kilala bilang mapag-alagang ina at mabuting asawa, ngunit sa kaibuturan, nakikipaglaban siya sa kalungkutan. Madalas na nagtatrabaho si Alim ng mahabang oras upang suportahan ang pamilya sa pananalapi, at nagsimulang makaramdam si Farah ng emosyonal na pagpapabaya. Bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit binanggit ng mga malalapit na kaibigan na minsan siyang nagreklamo tungkol sa mahabang oras ng trabaho ng kanyang asawa at kakulangan sa atensyon. Samantala, si Ramlan, bagamat nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa, ay nagsimulang mapansin si Farah ng higit pa sa isang manugang. Sa simula, maliliit na bagay lang ito, kaswal na pag-uusap sa kusina, pag-aalok ng tulong sa mga gawaing bahay, at pagbibigay sa kanya ng emosyonal na suporta kapag wala si Alim. Ang nagsimula bilang inosenteng suporta ay naging mapanganib na emosyonal na paglalapitan. Dahil sa mga inaasahan sa kultura at relihiyon, walang mapagsabihan si Farah tungkol sa kanyang mga pagsubok. Sa mga tahimik na gabi, kapag nasa trabaho pa si Alim, minsan ay magkasama silang upo ni Farah at Ramlan sa sala, nag-uusap tungkol sa buhay, pagkawala, at kalungkutan. Isang bagay ang humantong sa isa pa, at ang kanilang lihim na relasyon ay tumawid sa isang linya na hindi dapat kailanman natawiran. Ang pagtataksil ay nagpatuloy ng ilang buwan ng tahimik. Walang sinuman sa labas ng bahay ang naghinala ng anuman, maging si Alim. Ngunit ang mga lihim ay may paraan ng paglitaw, at sa kasong ito, ang mga kahihinatnan ay nakamamatay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa kung paanong ang isang sapot ng kasinungalingan, pagkakasala, at ipinagbabawal na pag-ibig ay maaaring humantong sa pagkasira ng isang buong pamilya. Ito ay isang paalala na kung minsan ang pinakamapanganib na mga bagay ay nangyayari sa likod ng nakasarang pinto, sa mga lugar kung saan ipinapalagay ng lahat na walang masamang mangyayari. Walang sinuman ang nakakaalam na ang pagtataksil na ito ay malapit ng sumabog sa karahasan, pagtataksil, at kamatayan, nayayanig sa buong komunidad, at nagsimula ang lahat sa maliit na bahay na yon sa isang tahimik na kalye sa Shah Alam. Isang bahay na hindi magtatagal ay magiging pinangyarihan ng isang karumal-dumal na krimen. Hulyo 2019 na, 3 buwan mula nang lumipat si Ramlan, at ang buhay sa loob ng bahay ay nagsimulang magbago sa mga paraan na hindi napansin ni Alim. Sa ibabaw, mukhang normal ang lahat. Si Alim Hakim, tulad ng maraming ama, ay abala sa pagtatrabaho araw at gabi upang magbigay para sa kanyang asawa at mga anak. Madalas siyang umalis ng bahay ng maaga sa umaga at umuwi ng gabi na, minsan lampas hating gabi, depende sa kanyang shift sa pabrika. Para sa mga kapitbahay, tahimik ang pamilya, si Farah ay babati sa kanila ng magalang habang naghahatid ng kanyang mga anak sa kalapit na Sekolah Rendah Taman Sri Muda. At si Ramlan ay minsan ay upo sa lokal na tindahan ng kape para uminom ng tsaa, nakikipag-chat sa mga matatandang kaibigan.
Walang sinuman ang naghinala na may mali. Ngunit sa loob, ang kapaligiran ay nagbabago. Lalong nagkalapit sina Farah at Ramlan. Ang kanilang relasyon, na nagsimula bilang inosenteng pag-uusap, ay naging pisikal na malapit, na lumalabag sa bawat hangganan ng pamilya, relihiyon, at tiwala. Si Farah, na nakakaramdam ng emosyonal na pagpapabaya mula sa kanyang masipag na asawa, ay natagpuan ang kanyang sarili na nahuhulog sa isang emosyonal at pisikal na bitag na hindi niya matakasan. Si Ramlan, isang mas matandang lalaki na nagluluksa para sa kanyang yumaong asawa, ay nalito sa kanyang sariling pangangailangan para sa kaginhawaan sa isang bagay na mas madilim. Ang pagtataksil ay maingat na itinago, hindi sila kailanman kumilos ng kahina-hinala sa harap ni Alim o ng mga bata. Bawat hawak, bawat tingin, bawat binulong na pag-uusap ay nangyayari lamang kapag wala si Alim. Inakala nilang maaari nilang itago ang lihim magpakailanman. Gayunpaman, naging komplikado ang mga bagay nang magsimulang humingi ng pera si Farah kay Ramlan. Bagamat masipag ang kanyang asawa, pakiramdam ni Farah ay naghihirap pa rin sila sa pananalapi. Nagsimula siyang pilitin si Ramlan na bigyan siya ng maliliit na halaga ng pera upang bumili ng mga bagay na gusto niya. Sa simula, pumayag si Ramlan, ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay nairita, pakiramdam niya ay ginagamit siya ni Farah. Lumala ang sitwasyon. Samantala, si Alim ay nanatiling ganap na walang kaalam-alam. Inakala niya na ang kanyang ama at asawa ay nagiging mas malapit lamang bilang pamilya. Minsan pa nga ay nagpapasalamat si Alim sa kanyang ama sa pagtulong kay Farah sa bahay, hindi kailanman naisip na may pagtataksil na nangyayari sa ilalim ng kanyang bubong. Ngunit hindi lahat ay bulag sa mga pagbabago. Isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Farah, si Mina, na madalas bumisita sa bahay, ay nagsimulang mapansin na masyadong komportable sa isa't isa sina Ramlan at Farah. Minsan niya silang nahuli na nagpapalitan ng kakaibang tingin, ngunit pinili niyang manahimik, hindi sigurado kung ano ang nasaksihan niya. Si Farah din ay nagsisimula ng makaramdam ng pagkaipit. Ang nagsimula bilang pagtaka sa kalungkutan ay naging isang mapanganib na lihim. Si Ramlan ay nagiging mapag-angkin at seloso, at si Farah ay natatakot na baka malaman ni Alim. Alam niya na kung matuklasan ni Alim ang katotohanan, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala, hindi lamang para sa kanyang kasal, kundi para sa kanyang buhay at kinabukasan ng kanyang mga anak. Noong Agosto 2019, nagsimulang mawalan ng kontrol ang mga bagay. Si Ramlan, na hindi na nasisiyahan sa mga lihim na pagpupulong, ay nagsimulang pilitin si Farah na iwanan si Alim. Ngunit tumanggi si Farah, takot sa mangyayari kung malantad ang pagtataksil. At pagkatapos, isang gabi sa simula ng Setyembre 2019, may nangyari na magpapabago sa lahat, isang maliit na pagkakamali, isang mensahe sa telepono ni Farah na hindi dapat makita ni Alim, na magsisimula ng sunod-sunod na pangyayari na hahantong sa pagpatay, pagtataksil at trahedya. Ang bahay na dating tila mapayapa ay isa na ngayong lugar na puno ng nakatagong panganib, kasinungalingan, at lumalaking tensyon, tulad ng isang ticking time bomb na naghihintay na sumabog. Ito ay ang gabi ng Setyembre 10, 2019 nang magsimulang lumabas ang lahat. Kagagaling lang ni Alim sa mahabang shift sa pabrika. Alas negatibo 11, 45 na ng gabi at tahimik ang bahay. Tulog na ang kanyang dalawang anak at si Ramlan ay natulog na rin iyon ang akala ni Alim. Si Farah ay nakaupo sa sala, nag-scroll sa kanyang telepono. Si Alim, pagod na pagod, ay mahinang bumati sa kanyang asawa. Assalamualaikum, sayang. Pasensya na sa pagka-late, sabi niya. Tumingala si Farah, pilit nang umiti. Waalaikum salam, abang. Dapat siguro pagod ka na. Nagpunta si Alim sa kusina upang uminom ng tubig habang si Farah ay patuloy na sumusulyap sa kanyang telepono ng kinakabahan. Naghihintay siya ng mensahe mula kay Ramlan. Lihim silang nag-uusap sa pamamagitan ng WhatsApp. Ang hindi alam ni Farah ay nagsimula nang mapansin ni Alim ang kanyang kakaibang pag-ugali sa loob ng maraming linggo. Siya ay nagiging mas palihim, madalas na umiiwas sa eye contact, nilolock ang kanyang telepono, at lumalabas ng silid upang tumanggap ng mga tawag. Nang gabing iyon, habang umiinom si Alim ng tubig, isang message notification ang lumabas sa screen ng telepono ni Farah, isang mensahe na nakalimutan niyang i-mute. Ang mensahe ay nakasulat, sayang, hindi ako makatulog sa kaisip sayo. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. Gusto kong mapasa akin ka. Ang pangalan ng nagpadala sa screen ay nagpatigil kay Alim.
Nakasulat dito, Aya ang kanyang ama, si Ramlan. Nanginginig ang mga kamay ni Alim habang inilalapag ang baso, ang kanyang puso ay humampas sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, inakala niyang nagkamali siya, baka hindi iyon ang ibig sabihin. Ngunit ang mga salita ay masyadong malinaw upang baliwalain. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa sala, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa telepono ni Farah na nagniningning pa rin sa sofa. Si Farah, na nahuli na ang nangyari, ay sinunggaban ang telepono, ngunit mas mabilis si Alim. Ano ito, Farah? Sigaw ni Alim, binasag ang katahimikan ng gabi. Namutla ang mukha ni Farah. Abang, ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Alim ay puno ng galit at pagkalito. Sinubukan ni Farah na magpaliwanag, nauutal, ngunit si Alim ay nanginginig na sa galit. Sagutin mo. Farah! Ama! Sa sandaling iyon, si Ramlan, na nakarinig ng sigawan, ay lumabas sa kanyang silid, mukhang nagulat. Ada apa ni Alim? Bakit ka sumisigaw ng ganito sa gabi? Humarap si Alim sa kanyang ama, hawak ang telepono. Aya! Huwag mo akong gawing tanga. Naging matigas ang mukha ni Ramlan nang mapagtanto niya kung anong mensahe ang nakita ni Alim. Sinubukan niyang kalmahin si Alim, ngunit huli na. Alim, huwag! Pakinggan mo ako. Hindi ito tulad ng iniisip mo, sigaw ni Ramlan. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Alim, umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Si Farah ay umiiyak na ngayon, nagmamakaawa kay Alim na kumalma, ngunit tapos na ang pinsala. Ang lihim ay nabunyad. Gumuho ang mundo ni Alim. Ang dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya ng lubusan ay nagtaksil sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang sariling ama, sa likod ng kanyang likod. Napunit ang kanyang puso. Umalis si Alim ng bahay ng gabing iyon, padabog na isinara ang pinto, nagmaneho palayo sa dilim. Puno ng galit, pagtataksil, at pighati ang kanyang isip, at ang mga pag-isip ng paghihiganti ay nagsimulang lumaki sa loob niya. Mula sa sandaling iyon, tapos na ang mapayapang buhay na alam nila. Ang nagsimula bilang isang lihim na pag-ibigan ay naging isang marahas na bagyo, at malapit nang may magbayad ng kanyang buhay. Kinabukasan matapos ang pagsabog ng away noong Setyembre 11, 2019, hindi na umuwi si Alim. Sinubukan siyang tawagan ni Farah, ngunit hindi siya sumasagot. Sinubukan din ni Ramlan na kumilos ng normal, bagamat ang tensyon ay pumuno sa bahay tulad ng makapal na usok. Si Farah ay natatakot, takot na baka i-report ng kanyang asawa ang lahat sa pulisya o, mas masahol pa, maghiganti sa paraang hindi niya maiisip. Ngunit hindi niya alam kung saan nagpunta si Alim. Pagkaraan lang ng 2 araw, noong Setyembre 13, 2019, umuwi si Alim, ngunit hindi siya nag-iisa. 2 pulis mula sa Balai Pulis siya alam ang kasama niya. Nakatanggap ang pulisya ng formal na reklamo mula kay Alim. Ayon sa police report, inangkin ni Alim na ang kanyang asawang si Farah ay nakikipag-ugnayan sa isang illegal at immoral na relasyon sa kanyang sariling amang si Ramlan sa ilalim ng isang bubong. Seryosong tinanggap ng pulisya ito dahil ang ganitong mga relasyon ay hindi lamang labag sa mga batas ng relihiyon, kundi maaari ring kasuhan bilang isang krimen sa ilalim ng batas ng Malaysia na naugnay sa pangangalunya at incest. Nakatayo si Alim doon, malamig at malayo, habang umiiyak si Farah at nagmamakaawa na huwag sirain ang kanyang buhay. Ngunit nakapagdesisyon na si Alim. Nagtiwala ako sa iyo, Farah. Nagtiwala ako sa inyong dalawa, sabi ni Alim, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ngayon, malalaman ng pulisya ang katotohanan. Sinimulan ng mga opisyal ang pagtatanong kina Ramlan at Farah ng magkahiwalay. Sa simula, itinanggi ni Ramlan ang lahat, sinasabing nagkamali lang si Alim sa pagkakaintindi sa mensahe. Ito ay isang biro, siguro masyadong malala, ngunit hindi ko siya hinawakan, iginiit ni Ramlan. Ngunit si Farah ay emosyonal na bumibigay sa ilalim ng presyon ng pagtatanong ng pulisya. Inamin niya na nagkaroon ng relasyon, bagamat sinabi niya na ilang beses lang nangyari ito, at napilitan siya, emosyonal na minanipula ng kabaitan at suporta ni Ramlan matapos ang madalas na pagkawala ng kanyang asawa. Kinuha ng mga pulis ang telepono ni Farah para sa ebidensya, naghahanap ng kasaysayan ng chat at mga larawan na maaaring sumuporta sa mga paratang ni Alim. Bagamat may ilang chat na nabura, ang forensic recovery ng telepono ay nagpakita ng daan-daang inappropriate messages sa pagitan ni Farah at Ramlan, kabilang ang mga explicit conversations at romantic exchanges.
Nang magsimulang kumalat ang balita ng investigasyon ng tahimik sa mga kapitbahay at miyembro ng pamilya, nasira ang reputasyon ng pamilya Magdamag. Nagsimulang magsismisan ang mga tao at tumigil si Farah sa paglabas ng bahay. Napansin ng kanyang mga anak na masyadong bata upang maintindihan ang pagbabago sa kanilang ina at ang pagkawala ng kanilang ama. Si Alim ay lumipat at nanatili sa isang kaibigan, tumangging makipag-usap ng direkta kay Farah o Ramlan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at matinding kahihiyan. Sa kanyang isip, ang mga taong pinakamamahal niya ay pinahiya siya ng lampas sa pagbawi. Habang nagpapatuloy ang pulisya sa kanilang investigasyon, tinawag nila si Ramlan para sa ikalawang round ng pagtatanong, ipinapakita sa kanya ang mga recovered chats. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito maitanggi. Nagkamali ako, ngunit hindi lang ako, gusto niya rin, inamin ni Ramlan, sinusubukang isalin ang bahagi ng sisihin. Ngunit para sa pulisya, hindi mahalaga kung sino ang nagsimula, parehong partido ay kasangkot sa isang bagay na hindi dapat kailanman nangyari. Sinimulan ng mga investigador ang pagtalakay sa mga posibleng kaso, kabilang ang criminal adultery at mga paglabag sa ilalim ng batas ng Sharia, na maaaring magdala ng malubhang parusa, kabilang ang pagkakulong at public disgrace. Gayunpaman, ang hindi pa alam ng sinuman ay ang kasong ito ay malapit ng maging mas madilim, mas nakamamatay. Hindi pa tapos si Alim at ang kanyang galit ay lumalaki lamang. Mabagal ang paggalaw ng batas, ngunit gusto ni Alim ng agarang katarungan sa anumang halaga. Inakala ng pulisya na humaharap sila sa isang komplikadong iskandalo ng pamilya, ngunit wala silang ideya na isang brutal na krimen ang malapit ng mangyari, isang krimen na magpapagulat sa bansa. Pagsapit ng huli ng Setyembre 2019, patuloy pa rin ang investigasyon. Sina Farah at Ensik Ramlan ay tinanong ng maraming beses, at ang kanilang mga telepono ay nasa ilalim pa rin ng pagsusuri ng pulisya. Ngunit wala pang formal na kaso ang isinasampa, at ang pagkaantala na yon ay sumisira sa isip ni Alim. Pakiramdam ni Alim ay inabandona siya ng sistema. Sa kanyang paningin, masyadong mabagal ang paggalaw ng hustisya, habang ang kanyang asawa at ama ay naninirahan pa rin sa ilalim ng isang bubong na parang walang nangyari. Ang kanyang isip ay napuno ng mga larawan ng kanilang pagtataksil, na paulit-ulit na naglalaro tulad ng bangungot na hindi niya matakasan. Pagkatapos, nangyari ang twist sa kwento noong Oktubre 2, 2019. Nakatanggap si Alim ng hindi inaasahang tawag sa telepono mula sa kanyang pinsan na si Faisal, na nakatira sa kalapit na bayan. Narinig ni Faisal ang mga chismis tungkol sa iskandalo at nais niyang suportahan si Alim. Habang nagkakape, inalok ni Faisal si Alim ng isang bagay na mapanganib. Alim, kung gusto mo, may kilala akong pwedeng magturo sa kanilang dalawa ng leksyon. Pero hindi ito mura. Sa simula, nag-alinlangan si Alim, hindi siya marahas na tao. Ngunit nakita ni Faisal ang galit sa mga mata ni Alim at patuloy na nagtulak. Gaano katagal mo gustong maghintay? Walang ginagawa ang pulisya. Samantala, nakatira sila sa bahay mo, kumakain at natutulog na parang wala silang ginawang masama. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alim. Ang mga salita ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang ulo, turuan sila ng leksyon. Nagsimula siyang mag-stalk sa sarili niyang bahay mula sa malayo, ipinarada ang kanyang kotse sa isang tahimik na kalye, nanonood mula sa malayo habang gumagalaw sina Farah at Ramlan sa loob, tumatawa na parang walang nangyari. Bawat tawa ay parang tibo sa kanyang puso. Sa wakas, pagkaraan ng 3 araw, noong Oktubre 5, 2019, nakilala ni Alim ang kaibigan ni Faisal, isang lalaking kilala lamang bilang Din. Isang lalaking mukhang matigas na may reputasyon sa paghawak ng mga problema ng tahimik at marahas. Kinakabahan si Alim, ngunit kaswal na nagsalita si Din na parang isa lamang itong trabaho. Kung sumasang-ayon ka, alam ko kung paano ito hahawakan. Walang sinuman ang makakaalam. Ngunit magbabayad ka ng kalahati ng upfront. Si Alim, desperado sa paghihiganti, ay sumang-ayon. Ibinigay niya ang isang sobre ng pera, Re 3,000, kalahati ng napagkasunduang presyo. Ang hindi napagtanto ni Alim ay ang kanyang desisyon ay nagtakda ng isang hindi mapigilang plano na magtatapos sa pagdanak ng dugo. Samantala, sa loob ng bahay, si Farah ay emosyonal ding bumibigay. Naging paranoid siya, laging tinitingnan ang bintana, iniisip na baka bumalik si Alim at atakehin sila. Alam niya na sinira niya ang kanyang kasal. Si Ramlan din ay nagiging balisa, takot na baka biglang arestuhin siya ng pulisya.
Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na ang paghihiganti ni Alim ay nasa kamay na ngayon ng isang mapanganib na tao, at ang kanilang buhay ay nagbibilang na patungo sa isang marahas na pagtatapos. Ang twist ay naging mas madilim ng noong Oktubre 7, 2019, nakatanggap si Farah ng isang misteryosong tala na naiwan sa kanyang pintuan. Ang tala ay nakasulat, "Iniisip mo na maaari mo akong ipagkanulo at mabuhay ng masaya. Maghintay ka sa darating." Nanginginig ang mga kamay ni Farah habang binabasa niya ang tala. Alam niya na si Alim ang nasa likod nito, ngunit wala siyang ideya kung gaano kalayo ang gagawin niya. Sa likod ng eksena, si Alim ay nagtatrabaho kasama si Din upang planuhin ang isang pag-atake na magpapagulat sa buong komunidad. At habang lumipas ang mga araw, lumala ang tensyon sa bahay. Dalawang tao na naipit sa sarili nilang kasinungalingan, hinahabol ngayon ng isang lalaki na kanilang pinagtaksilan. Ang perpektong imahe ng pamilya ay nawasak. Ang nagsimula bilang isang lihim na pag-ibigan ay naging isang patibong ng kamatayan. Walang sinuman sa Taman Sri Muda ang nakakaalam na malapit nang maging pinangyarihan ng isang nakakatakot na krimen ang kanilang mapayapang kapitbahayan, isang krimen na magiging headline sa buong bansa. Ang tensyon na nagtatayo sa loob ng mga linggo ay tuluyang sumabog sa karahasan noong gabi ng Oktubre 12, 2019, isang gabi na hinding-hindi malilimutan ng tahimik na kapitbahayan ng Taman Sri Muda, Shah Alam. Ito ay bandang -0:30 ng gabi ng si Ramlan at Farah ay nakaupo sa sala. Tulog na ang mga bata sa kanilang mga silid. Sinubukan nilang kumilos ng normal, ngunit pareho silang alanganin. Patuloy na sumusulyap si Farah sa kanyang telepono, habang si Ramlan ay kinakabahang humihitit ng sigarilyo, ang ashtray ay umaapaw sa tabi niya. Bigla, nang walang babala, nawalan ng kuryente sa bahay. Nagdilim ang lahat. Bakit nag-blackout? Bulong ni Ramlan, tumayo upang tingnan ang fuse box. Ngunit nakaramdam si Farah ng ginaw na dumaloy sa kanyang gulugod, may mali. Bago pa man makarating si Ramlan sa likod na pinto, sumambulat ang harapang pinto ng may malakas na kalabog. Isang nakamaskara na lalaki na nakasuot ng itim ang sumugod sa bahay, may hawak na mahabang metal rod sa kanyang kamay. Ito si Din, ang lalaking kinuha ni Alim, at handa na siyang gawin ang trabaho na binayaran sa kanya. Sumigaw si Farah, ngunit hinawakan ni Din ang kanyang buhok, marahas siyang hinilapatayo. Iniisip mo na maaari mong ipagkanulo ang mga tao at makatakas, bulong niya. Sumugod si Ramlan pasulong upang tulungan siya, ngunit inindayog ni Din ang pamalo ng may brutal na puwersa, hinampas ang ulo ni Ramlan. Isang malakas na lagitik ang umalingaw-ngaw sa silid habang bumagsak si Ramlan, duguan mula sa isang malalim na hiwa sa kanyang noo. Pakiusap! Pakiusap! Huwag, sigaw ni Farah, humahagulgol ng walang tigil. Ngunit walang awa si Din, sinipa niya si Ramlan, na nagpupumilit na gumapang palayo, at ibinaling ang kanyang galit kay Farah. Si Alim Hakim ang nagpadala sa akin, bulong ni Din ng may banta, bago hampasin si Farah ng malakas sa kanyang tagiliran, na nagpatumba sa kanya sa sahig at nagpahingal. Ang mga bata, na nakarinig ng kaguluhan, ay nagising at nagsimulang umiyak sa kanilang mga silid, masyadong takot lumabas. Ipinagpatuloy ni Din ang kanyang pag-atake, sunod-sunod na hampas, na nag-iwan kina Farah at Ramlan na bugbog, pasa, at duguan. Ngunit hindi balak ni Din na iwan silang buhay. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, handang tapusin ang iniutos ni Alim. Gayunpaman, habang itinaas ni Din ang kutsilyo kay Farah, biglang bumaha ang silid ng maliliwanag na ilaw. Pulis! Huwag gumalaw! Dumating ang pulisya sa tamang oras. Hindi alam ni na Alim at Din, sinusubaybayan ng pulisya ang mga tawag ni Alim at sinusubaybayan ang kanyang mga galaw mula nang gumawa siya ng opisyal na reklamo at nagsimulang kumilos ng kahina-hinala. Naharang nila ang isang pag-uusap sa pagitan ni na Alim at Din ilang araw na ang nakalipas kung saan inilarawan ni Din ang balak niyang gawin. Si Din, na nagulat sa biglaang pagdating ng pulisya, ay sinubukang tumakas ngunit mabilis na natugis at inaresto. Si Ramlan ay bahagya ng may malay, ang kanyang mukha ay maga at duguan. Si Farah, nanginginig at humahagulgol, ay dinala ng mga paramedics sa ospital para gamutin. Samantala, si Alim, na naghihintay ng balita ng pag-atake mula sa malayo, ay inaresto sa isang petrol station sa malapit kung saan siya balisang naglalakad. Naghihintay sa tawag ni Din ng harapin ng pulisya si Alim ng ebidensya ng kanyang pagkakasangkot, kabilang ang mga naitala na pag-uusap at ang pera na binayaran niya kay Din, siya ay humagulgol.
Gusto ko lang silang magdusa tulad ng ginawa ko. Bulong niya, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ngunit malinaw ang batas. Ngayon ay humaharap si Alim sa seryosong kaso kriminal para sa conspiracy to commit murder at attempted murder. Si Dindin ay kinasuhan ng attempted murder, aggravated assault, at armed intrusion. Ang dating iginagalang na pamilya ay ganap na nawasak, ang kanilang mga lihim at krimen ay nalantad sa publiko. Nang kumalat ang balita ng brutal na pag-atake sa buong Malaysia, nagulat at natakot ang mga tao, isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti na nagtatapos sa pagdanak ng dugo. Ang komunidad ng Taman Sri Muda, na kilala sa tahimik nitong mga kalye, ay ngayon ang sentro ng isang pambansang iskandalo. At para kina Alim, Farah, at Ramlan, ang kanilang buhay ay hinding-hindi na babalik sa normal, ang tiwala ay nawasak magpakailanman, napalitan ng pagkakasala, trauma, at mga dingding ng kulungan. Ang brutal na mga pangyayari noong Oktubre 12, 2019 ay nag-iwan ng malalim na mga peklat hindi lamang kina Farah at Ramlan kundi pati na rin sa buong komunidad ng Taman Sri Muda. Habang humuhupa ang tensyon, mabilis na kumilos ang investigasyon ng pulisya, at naghanda ang mga korte para sa isa sa pinakasensasyonal na kaso sa kamakailang kasaysayan ng Malaysia. Noong simula ng Nobyembre 2019, sina Alim, Din, Farah, at Ramlan ay opisyal na kinasuhan sa Shah Alam High Court. Ang mga kaso sa korte si Alim ay nahaharap sa mga kaso ng conspiracy to commit murder, attempted murder, at soliciting assault with deadly weapons, na lahat ay may potensyal na parusang habambuhay na pagkakakulong. Si Din, ang hitman, ay kinasuhan ng attempted murder, aggravated assault, illegal possession of weapons, at criminal trespassing. Sina Farah at Ramlan ay hindi kinasuhan ng assault, ngunit sa halip ay inimbestigahan sa ilalim ng batas ng Sharia para sa adultery at incest, mga seryosong pagkakasala sa Malaysia na maaaring magresulta sa matinding parusa, kabilang ang pagkakulong, public caning, at mabibigat na multa. Nagsimula ang paglilitis noong Disyembre 2019 na umakit ng napakalaking atensyon ng publiko. Tinakpan ng mga news outlets mula sa mga istasyon ng pambansang ni hanggang sa mga online news portal ang kaso, na may mga headline tulad ng Forbidden Love ng Biyenan at manugang humantong sa pagdanak ng dugo at nagtaksil na asawa nag-hire ng hitman para patayin ang asawa at ama. Sa panahon ng paglilitis, ang mga detalye ng pagtataksil ni Farah at Ramlan ay nalantad na nagulat maging ang pinakamatitigas na opisyal ng korte. Ang mga recovered chats, ang ilan ay extremely explicit, ay binasa ng malakas sa korte. Si Ramlan, na dating iginagalang na tao sa kanyang komunidad, ay hindi maitaas ang kanyang ulo sa kahihiyan habang ang kanyang lihim na relasyon ay ibinunyad. Si Alim, sa panahon ng kanyang patotoo, ay humagulgol ng maraming beses. Nawala ko ang lahat, sinabi niya sa hukom. Ang aking asawa, ang aking ama, ang aking pamilya. Ipinagkanulo nila ako sa paraang hindi ko mailarawan. Si Farah, na halatang mahina at emosyonal na sirang-sira, ay humingi ng paumanhin sa publiko sa korte, sinabing, nagsisisi ako sa lahat. Sinira ko ang buhay ng aking asawa, ang buhay ng aking mga anak. Karapat-dapat ako sa parusa. Si Ramlan din ay gumawa ng pampublikong pag-amin sa panahon ng paglilitis sa korte, inamin na totoo ang relasyon, na ito ay nagpapatuloy sa loob ng halos 1 taon, at na siya ay nahihiya sa kanyang mga aksyon. Ang huling hatol matapos ang mga linggo ng emosyonal na patotoo at pagsusuri sa ebidensya, inihayag ng hukom ang hatol noong Pebrero 25, 2020. Si Alim ay sinentensyahan ng 18 taon sa bilangguan para sa conspiracy to commit murder at attempted murder. Kinilala ng hukom ang emosyonal na sakit ni Alim ngunit binigyang diin na hindi maaaring tiisin ang vigilante justice. Si Din, ang hitman, ay nakatanggap ng 22 taon sa bilangguan para sa attempted murder at aggravated assault, kasama ang 0 strokes of the cane, isang matinding parusa sa Malaysia. Sina Farah at Ramlan, sa ilalim ng hatol ng Korte ng Sharia, ay parehong sinentensyahan ng 6 na taon sa bilangguan para sa adultery kasabay ng 6 na public caning bawat isa, na isasagawa ng pribado sa ilalim ng batas ng Sharia. Nag-utos din ang Korte ng psychological counseling para sa mga bata, na inilagay ngayon sa pangangalaga ng nakatatandang kapatid na babae ni Alim dahil wala sa kanilang mga magulang ang karapat-dapat na mag-alaga sa kanila. Ang kinahinatnan, isang pamilyang nawasak ang dating pamilyang pinagbuklod ng kasal at dugo ay ganap na nawasak na ngayon.
Nawala ni Alim ang kanyang kalayaan at ang tiwala ng kanyang komunidad. Si Farah, na dating may mapagmahal na asawa at mga anak, ay naiwan na nag-iisa at napahiya. Si Ramlan, na dapat sana ay isang gabay na figura, ay kilala na ngayon sa buong Malaysia bilang isang lalaking nagtaksil sa kanyang sariling anak sa pinakamasamang paraan na posible. Ang mga kapitbahay, pamilya, kaibigan, at mga pinuno ng relihiyon ay nagpahayag ng pagkagulat at kalungkutan kung paano nangyari ang gayong trahedya sa isang tila normal na pamilya. Reaksyon ng publiko ang kaso ay nagdulot ng mga pambansang debate tungkol sa moralidad, karangalan ng pamilya, at kalusugan ng isip. Ginamit ng mga otoridad ng relihiyon ang kasong ito bilang isang aral sa mga sermon, nagbabala tungkol sa mga panganib ng mga nakatagong kasalanan at ang mapanirang kapangyarihan ng pagtataksil. Ang social media ay napuno ng maiinit na talakayan, marami ang nakiramay sa sakit ni Alim ngunit kinonde na rin ang kanyang pagpili ng marahas na paghihiganti. Ang iba ay nagpahayag ng galit sa pagtataksil sa pagitan ni Ramlan at Farah. Isang user ang nagkomento, ito ang dahilan kung bakit maaaring sirain ng pagtataksil hindi lamang ang kasal kundi ang buong buhay. Lahat dito ay natalo. Pangwakas na saloobin ang kasong ito ay nananatiling isang nakakasakit sa pusong paalala kung paano ang pagtataksil, kapag hindi napigilan, ay maaaring humantong sa hindi maiisip na mga kahihinatnan. Ito ay isang trahedya na walang nanalo, tanging mga biktima. Sina Alim, Farah, at Ramlan ay bawat isa ay nagbayad ng mabigat na presyo para sa kanilang mga aksyon, at ang kanilang mga anak, ang tunay na inosente sa kwento, ay naiwan upang lumaki dala ang masakit na pamana ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang kwento ng pag-ibig na naging pagtataksil at pagtataksil na naging dugo ay mananatiling isa sa pinakamadilim na trahedya ng pamilya sa kamakailang kasaysayan ng Malaysia.